Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Bukod sa ginagawang pambubuli ng China sa Pilipinas sa West Philippine Sea, isa pa pala sa kanilang pinagkakaabalahan ay ang pagtatapon ng basura sa ating mga isla. Ito ang lumabas na balita noon pang taong 2021. Ang pag-angkla ng daan-daang mga Chinese vessels sa West Philippine Sea at South China Sea ay hindi na lamang peligro ang hatid kundi pagkasira na rin ng mga bahura dahil naman sa mga itinatapon nilang basura sa dagat. Hindi na lamang ito mga pangkaraniwang dumi dahil kadalasan ay dumi ng tao ang kanilang itinatapon sa bahagi ng ating teritoryo sa South China Sea. Ito ay ayon mismo sa founder at CEO ng Simularity, isang satellite imagery firm na nakabase sa bansang Estados Unidos. Excess nutrients in the sewage are causing elevated concentrations of chlorophyll A, leading to a cascade of reef damage that can take decades to recover, even with active mitigation. The damage to the reefs in just the last 5 years is visible and dramatic. And it's so intense, you can see it from space. Nagpakita ng mga larawan na kuha mismo ng Simularity sa parte ng Union Bank kung saan parte ito ng Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Makikita sa mga satellite image ng Simularity na naging light ang mga dating mga dark areas pagkalipas ng 5 taon. Ibig sabihin umano nito na tumataas ang chlorophyll at dumarami ang mga algae na labis na nakakasama sa mga coral reef sa ilalim ng karagatan, at ang mas malala pa ay hindi na lamang iisang bansa ang maaaring maapektuhan nito. Damaging these reefs directly affects the fish stocks of the entire South China Sea, can lead to a hunger crisis, the collapse of commercial fishing in the South China Sea. This is a catastrophe of epic proportions, and we are close to the point of no return. This needs to stop immediately. China, stop on the Spratlys. Bukod sa pagtatayo ng China ng kanilang mga artificial island sa West Philippine Sea na nagiging malaki din ang pinsala sa karagatan, isa pa ang pagtatapon ng basura o dumi ng tao sa West Philippine Sea ang magiging dahilan ng pagkasira din ng ating mga likas na yaman sa West Philippine Sea. Ang pagkakatuklas sa mga basurang ito ng China sa West Philippine Sea ay isinapubliko noong ika-5 anibersaryo ng International Arbitration Court's ruling na pumabor sa Pilipinas. Ayon sa CEO ng Simularity na si Liz Der, ang sobrang dami umano ng dumi ng tao na itinambak ng China sa West Philippine Sea ay makikita sa mga satellite image na kanilang nakunan. Noong mga panahong iyon, pinasinungalingan ito ni Nooy Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr. at sinabi na ang ulat na ito mula sa Simularity ay peke dahil gumamit umano sila ng mga stock photo. Pero ayon mismo kay Der, hindi na lamang basta ang mga larawan na ito naging basehan ng kanilang pag-aaral. Ang Simularity ay kumuha ng mga satellite data sa iba't ibang reefs na kung saan doon madalas nakahimpil ang mga barko ng China. Makikita sa mga larawan na kanilang ipinakita sa publiko na pinagkukumpara nila ang dalawang shot sa parehong lugar na kung saan gumamit sila ng isang special na kagamitan. Ang larawan na black and white lamang na kanilang kinunan ay nagpapakita ng mga concentrations of chlorophyll blooms, at kung titingnang maigi ang mga larawan, ito ay ang mga puting tuldok na makikitang nakalinya din ng mga ito kung paanong nakalinya noon ang mga barko ng China sa West Philippine Sea. Ang puting tuldok na ito ay mga chlorophyll fluorescence o light ray emitted by chlorophyll. Ang mga dumi ng hayop ay madalas na ginagamit bilang mga organic fertilizer o pataba para sa mga halaman. Ang West Philippine Sea ay hitik ng mga plant-like organisms tulad ng mga algae at phytoplankton. Malaking tulong ang mga halamang ito para sa food chain ng ibang mga halaman at hayop sa karagatan.
Subalit kung masosobrahan ang pagkonsumo ng mga ito ng mga nutrients mula sa dumi ng tao, hindi din maganda ang magiging epekto nito sa ecosystem. Mabilis na dadami at lalago ang mga ito na nangangahulugan ng pag-impis ng oxygen sa tubig at maaaring makasuffocate sa ibang mga marine life sa West Philippine Sea. Ang mga nakita nila sa mga satellite image na kanilang nakunan ay nangangahulugan na mayroon dahilan kung bakit ganoon na lamang kabilis dumami ang mga sea plants sa West Philippine Sea, at yun nga ay ang dahil sa sobra-sobrang pagkonsumo ng mga ito ng mga nutrients mula sa dumi ng tao. Ang mga algae at phytoplankton ay typical na tumutubo sa mga coastline kung saan madalas dito nagtatapon ng dumi ang mga tao. Pero sa Spratly at Paracel Island kung saan napakarami ng mga sea plants na ito, walang mga tao o residenteng maaaring magtapon ng kanilang mga dumi, maliban na lamang sa mga Chinese na madalas doon nananahan sakay ng kanilang mga barko. Ayon pa sa Simularity, nasa mahigit kumulang 1,200 kilo ng dumi ng tao ang itinatapon ng China sa West Philippine Sea kada araw. Base ito sa kanilang sariling pagbibilang mula sa mga barkong nakahimpil sa Union Bank. Kung ibabase umano ito sa bigas, maaaring umabot sa 23 sako ng bigas ang katumbas ng dumi ng China na itinatambak nila sa ating teritoryo araw-araw. Ayon sa isang long-time Filipino seafarer, ang dumi ng tao, kung itatapon man sa karagatan, ay dapat na dumaan sa isang espesyal na proseso bago ito itapon sa dagat upang maiwasan ang polusyon. Ang pagtatapon na ito ng dumi ng tao ng mga Chinese sa West Philippine Sea ay matagal na pala nilang ginagawa, subalit kamakailan lamang na isa publiko. Kasama pa dito ang paninirang dulot ng kanilang ginagawang labis na pangisda, pagtatayo ng mga artipisyal na isla at labis na pagkuha ng mga taklobo. Ang mabilis na pagkapal ng mga halamang dagat sa bahaging iyon ng West Philippine Sea ay may hindi magandang dulot sa iba pang mga marine life na nasa lugar. Bukod sa mga isda, magiging pinaka-apektado sa paninirang ito ng China ang mga coral reefs na nasa lugar. Kung masisira nito ang mga coral reefs, apektado din ang mga isdang umaasa dito. Ang maaaring pagkaubos ng isda sa lugar ay may malaking epekto hindi na lamang sa Pilipinas, kundi sa mga mangisda na ang tangi lamang na hanap buhay ay ang mangisda. At ang mas malala pa, galing ng Santa Cruz, Zambales ang lupang ginagamit ng China bilang panambak sa pag-reclaim ng ilang teritoryo sa West Philippine Sea. Ito ang maring ipinahayag ng ilang grupo ng minero at concerned citizens mula sa nabanggit na lugar. Sa isang panayam sa radyo, sinabi ni Rolly Luna, National Vice President ng Buklurang Manggagawang Pilipino na mula mismo sa Santa Cruz, probinsya ng Zambales, ang lupang ipinangtatambak ng China para makapagpatayo ng estruktura o mga artipisyal na isla sa pinagagawang teritoryo sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea. Aniya, may nakuha silang satellite images mula mismo sa Department of Environment and Natural Resources na nagpapatunay na sa Zambales nga kumukuha ng lupang panambak ang China. Ayon pa kay Luna, alam mismo ng alkalde ng Santa Cruz noon na si Consolacion Marti ang naturang operasyon. Resulta nito ang pagkatuyo ng mga ilog sa lugar at bumaba ang kanilang ani ng 25% dahil sa kakulangan ng supply ng tubig na manggagaling sana sa ilog. Sa video na ito makikita kung gaano kalaki ang naging pinsala sa bundok sa Santa Cruz sa Zambales dahil sa pagkuha dito ng lupa upang gawing pangtambak sa mga isla na ginagawa pa lamang noon sa West Philippine Sea. Makikita din ang mga tila kalsada o daanan ng mga malalaking sasakyan sa ibaba ng mga bundok na siyang humahakot sa lupa. Dalawang bundok at kalahati Zambales pinagbili sa China. At sa lupang ito, dinala sa lapit na Escalboro, nakabuo sila ng 3,500 hectares doon sa tabi ng Escalboro.
Agad na ipinahinto ng nooy bagong luklok pa lamang na gobernador ng Zambales na si Amor de Loso ang umano'y paghakot ng China ng lupa sa Santa Cruz, Zambales at ginagawang panambak sa pinag-aagawang mga teritoryo sa West Philippine Sea. Bukod sa nakakaalarma noon ang itinatayong mga military base ng China sa West Philippine Sea na sa kasalukuyan ay naitayo pa din naman, magdudulot din umano ng malaking pinsala ang ginagawang pagkuha ng lupa sa mga kabundukan at makakasira ito sa ating mga natural resources. Naging mainit noon ang usaping ito tungkol sa paggamit ng mga lupa na kinukuha sa kabundukan ng Zambales bilang pangtambak sa mga isla ng China sa West Philippine Sea. Ayon pa noon kay Governor De Loso, halos makalbo na ang mga bundok ng Barangay Giskis at Barangay Ginabon. Taong 2016, matatanda ang pinaimbestigahan ng Senado ang ulat ng galing mismo sa Pilipinas, partikular sa lalawigan ng Zambales, ang lupang ginamit ng China para sa kanilang reclamation activities, hanggang sa makagawa ng artipisyal na isla sa West Philippine Sea. Sa resolusyon na inihain noon ni Senador Panfilo Lacson, nais nitong malaman kung ilang bundok na ang napatag sa Zambales para gawing panambak sa artipisyal na isla ng China na nasa teritoryo ng Pilipinas. Sa mga ulat na tinanggap ni Lacson, ilang bundok umano ang napatag sa bayan ng Santa Cruz sa nasabing lalawigan kasabay ng pagtatambak sa mga pinagtatalunang bahagi ng West Philippine Sea.